Welcome to my store mga kababayan. Mamili na kayo kahit anong gusto nyo. Sup mga kalakwatsera, this is the part 2 of Singapore tour vlog. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, kaya naman, hindi muna yung panoorin nyo. Katapos nga sa Gardens by the Bay, dumiretso na agad kami dito sa isang souvenir shop. At dahil wala nga kaming pambili, ay umalis na kami at dumiretso na nga dito sa Lucky Plaza, kung saan maraming mga Pilipino ang napupunta dito. At totoo nga ang chismis, pugad nga to ng mga Pilipino. Naghanap lang din kami ni mama ng money changer outlet dito kasi gusto namin bumili ng tubig kasi sobrang init, grabe. Nagpapalit lang kami ng 50 ringgit and then humanap na kami ng pinakamalapit na 7-Eleven para bumili ng tubig. Alam niyo po mga kalakwatsera, na-enjoy ko talaga itong Singapore tour na to kahit one day lang. Kasi sino ba naman ako para hindi mag-enjoy? Hello girl, Singapore na to. Arte ka pa ba? Yung pangarap ko lang na makapunta sa ibang bansa. Tapos shucks! Gisingin niyo ako. And then, while walking around this corner, these two grandma caught my attention. Ooh, for the English persons. Sige, mother, slay! Kung tuwa ako sa experience ko dito, kasi kapag may old couples ako nakikita nagsiselfie, tinatanong ko sila kung gusto nila magpa-picture. Tapos yung response nila, oh, how sweet of you. Diba, nakakamelt ng puso. Tapos nakita ko to sila ate dito sa Gedli. Hello po! Pangalan mo si Yala po. From Baguio. From Baguio. We stayed here for 4 days. And it's so nice to be here in Singapore. Wow. With my kakilala. What's your name? Yala po. Yela. I wanna know where my mom is. Yung nanay kong hindi nabubuhay na walang internet. Ito siya. Ayan. Nakikiconnect sa wifi. Sino yung tawagan mo? Okay, saan yan? Sino yan? Wala. Vlog ako. So around 1:30 PM nga, ay dumiretso naman kami dito sa Jewel Changi Airport. Run, baby, run! Nakakasad lang kasi hanggang dito lang kami sa entrance nakarating kasi nga konti lang yung allotted time na ibinigay sa amin para makapag-picture take. Sana makabalik ako dito someday para ma-enjoy ko yung magagandang activities dito. Pero pakinggan muna natin yung beautiful noise dito. Ano nga yung sa TikTok na nauuso? Yung bumabagsak na Diba? Hindi lang siya basta-basta airport. So, itong Jewel Changi Airport ay nasa Terminal 1. So, nandito na yung mga shopping mall, yung mga different activities. O, bago kayo mag-flight, ay makakapag-enjoy talaga ng gusto dito. Sabi mo naman bang artist ang naligaw nung pumunta ako dito. So, from Terminal 1, papunta naman kami ngayon sa Terminal 2. Kasama kami doon. All the doors. All the doors. We'll take all the doors, the front and the back, all the way to the front. Let's go. Let's go. Ngayon, no? Halos lahat nga ng mga nakakasalubong namin dyan na ibang lahi, like mga Chinese. As in, nagtatakip sila ng kanilang mga tenga. Pag nakakasalubong kami, isang batalyon kasi sobrang ingay. Twerking like Miley. Twerking like Miley. Nakakatuwa
yung ingay ng mga Pinay, diba? Nakakaloka. Iba talaga yung humor ng mga Pinay. Anyway, ito yung view papuntang Terminal 2. Kailangan namin sumakay ng SkyTrain papuntang Terminal 3 kasi doon namin makikita ng malapitan yung rain vortex. And opo, for the more ang lakad ng mga person. At nga pala, kung tatanong nyo kung may stamp yung passport ko ng Singapore, actually wala kasi yung Singapore is modernized na ngayon. Scan lang. Good experience naman siya for me kasi hindi na hassle pumila sa immigration. Kailangan lang gawin is mag-fill up muna dun sa kanilang SG arrival card and health declaration. So para siyang e-travel pass dyan sa Pilipinas. Isa din nga pala sa kanilang bagong tourist spot dito sa Changi Airport is itong kanilang 3D waterfall. Yung Facebook mo ate, picture na lang namin. Tapos kami naman Come, Philippines, let's go! Welcome to Alfata. Ang ganda, diba? No wonder kung bakit ang SG Airport ang #1 best airports in the world. Isa to sa mga pinagpapasalamat ko sa Lord. Kasi hinayaan niya na ma-experience ko to. And I am proud to say na deserve ko at worth it naman ako para dito. Kasi hindi rin naman biro yung mga pinagdaanan ko before. Only God knows my silent battle. Uy! Haha, back to storytelling. Papunta na kami nito sa last spot which is the Sentosa Island. Medyo natagalan kami dito kasi may hinintay kami na dalawa naming kasama na naiwan pa dun sa Terminal 1 kasi ewan ko kung bakit sila naiwan. Kaya naman binalikan pa sila ng tourist guide namin. Kaya kung nasa isang tour ka, huwag kang hihiwalay sa mga kasama mo para di ka naliligaw. At eto na nga, nandito na kami. Ikaw kalakwachera, kung may pupuntahan kang bansa, saan ito at bakit? Ako kasi, itong Singapore ang #1 sa bucket list ko. Kasi sobrang inspiring ng history ng Singapore kung paano sila pumangon. Lagi mong tandaan, walang masamang mangarap. So habang nagkaganda-gandahan na ako dito, may nag-join sa vlog ko. Wala na kasi akong chores kaya niyakag ko na lang sila. Dadaan kasi sila kasi nakaharang yung phone ko. So I asked them to join and they asked me what we gotta do. And I said, just dance like this. Karahuya man din. Shout out sa inyo, love you. Sa totoo lang, sobrang saya ng tour na to. Marami kang pwedeng gawin at puntahan dito sa Sentosa Island. Sa katunayan, meron silang bagong open na pasyalan. At eto nga yung Sentosa Sensory Escape na open for public for free. At maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na isa sa mga engineer nito ay Pilipino? Pinoy engineer ang gumawa. Ito ang engineer. So, ayun. Ito yung kabuuan ng aking Singapore tour vlog. Any reco or suggestion, just comment below. And of course, big shout out to my family and friends. Always supporting me. Sa lahat ang gusto kong i-shout out, #1 si ate. Asa na yung picture? Teka naman!